Hi guys! Welcome back po dito sa aking YouTube channel. So ayan, kamusta po kayong lahat? Sana ay nasa mabuti po kayong kalagayan. So na-miss ko mag-vlog dahil ilang buwan siguro hindi ako nakakapag-upload. Gusto ko lang kayong i-update guys at gusto ko rin i-share sa inyo kung ano yung totoong dahilan at ano yung mga totoong nangyari. Kung bakit hindi ako nakakapag-upload ng bagong videos dito sa aking YouTube channel. So ayan guys, gusto kong lang i-share sa inyo lalo na sa mga baguhan kong subscriber dyan na nandito na po ako sa Pilipinas at nakauwi na po ako last December. So ayan, sa mga nagtataka, kauuwi ko lang 'di ba, galing bakasyon. Last May ako kababalik lang sa aking mga amo at siguro mga 7 months, 8 months pa lang ay umuwi na ako. So hindi po ako tapos ng aking kontrata nang ako ay umuwi. Dahil nga karamihan sa inyo yung mga baguhan pa lang, first timer, mga bago pa lang mag-a-apply. Siyempre gusto ko rin i-share sa inyo kung ano ba talaga yung totoong nangyari sa akin. Kaya maraming salamat pa rin sa mga patuloy na sumusuporta at nanonood ng aking mga videos. Sa mga patuloy na nagsasubscribe sa aking YouTube channel, sa mga nag-share, maraming salamat po sa inyo at pasensya na rin sa mga nagko-comments na hindi ko nare-response. Medyo busy lang po talaga ako. So ayan, nandito na ako sa Pilipinas at meron na rin po akong bagong trabaho. So sa mga magtatanong kung babalik pa ako sa ibang bansa, hindi ko pa po masasagot yan, pero hindi ko naman sinasabi na hindi na ako babalik. So ayan, saka ko na lang i-share sa inyo kung ano ba yung bago kong trabaho dito. Ang gusto ko lang i-share sa inyo ngayon muna, ano ba yung nangyari, bakit ako umuwi ng Pilipinas. Ganito kasi yung nangyari guys. Nagbakasyon ako sa Pilipinas 2 months, then after 2 months bumalik ako sa aking dating amo. So ayan, pagkabalik ko sa kanila, sa madaling salita, hindi na yung dating ugali ng aking mga amo yung aking nadatnan. Kumbaga, parang nagbago yung mga ugali nila. Ayan. Hindi na ako nagiging komportable sa aking trabaho, hindi ako naging komportable na ganun sila sa akin. Sa mga laging nanonood ng aking mga videos, wala akong ibang sinasabi tungkol sa aking mga amo kundi maayos sila, mababait sila, at wala akong masasabi sa kanila. Alam na alam yan ng mga luma kong subscriber na palaging nag-aabang na aking mga videos na talagang all goods ang aking mga amo. Never kayong nakarinig sa akin na ganto, ganyan ang aking mga amo, ganyan. So laging positive lang yung mga nasasabi ko sa kanila. At yun nga, pagkabalik ko sa kanila, ilang buwan lang, unti-unti ko nang napapansin sa kanila yung kanilang pagbabago. Di ako sanay sa kanila na ganun sila sa akin. Hindi naman sila nananakit, okay naman sila pa rin, ganun pa rin sila magpasahod. Mga nagbago lang, sa pagkain, ganyan, sa mga pagtrato nila sa akin. Hindi ako sanay na ganun sila sa akin, kaya napapaisip talaga ako hanggang sa nakapag-desisyon talaga ako na umuwi na lang. So ayan, so magtatanong, hindi ako tapos ng aking kontrata, paano ako nakauwi? So guys, ayan, lalo na sa mga baguhan, hindi talaga madaling umuwi. Kapag ginusto mo, kahit anong dahilan mo, nakadepende yan sa inyong mga amo. Kung papayagan kayo, kung hindi. So ako, gastos ko po at sariling pera ko yung binili ko ng ticket. So hindi biro na bumili ka ng sarili mong pamasahe kapag ikaw uuwi ng Pilipinas. Syempre ako, nakaipon naman ako ng konti sa loob ng 8 months. Talagang ganun pa rin, tiniis ko lang. Nakapagpadala ako buwan-buwan, then nagtitira ako para nga ganun. Kaya, pero kung wala talaga akong pera guys na ibibili ko ng sarili kong ticket, hindi ako makakauwi. Dahil syempre hindi ako tapos ng kontrata, hindi ako bibigyan ng libreng ticket ng aking amo. Ganon, yung ginawa ko, nagpaalam ako sa aking mga amo, sinabi ko na ganito, ganyan. Hindi naman nila ako pinigilan, kundi sabi nila maghintay lang ako ng kapalit ko. Siyempre, gano'n naman talaga, nakadepende sa atin, 'di ba? Nakasalalay sa atin ang ating mga trabaho, tayo yung magtatrabaho, hindi sila. Kaya may mga amo din na nakakaintindi, mayroong mga amo na hindi. Kaya sa mga baguhan diyan, halimbawa na yung ugali ng inyong mga amo sobrang babait sa una pa lang, huwag kayong masyadong magka-komportable, huwag kayong kampante dahil lahat talaga nagbabago. Kahit sino nagbabago. Kahit pa sabihin niya sobrang bait ng inyong mga amo,
magbabago at magbabago yan. Kahit ibigay nyo ang lahat ng best nyo, lahat ng efforts nyo, sipagan nyo, pakita nyo na ang lahat sa kanila, pagdating ng araw, magbabago at magbago yan sila. Hindi ko naman nila lahat, no? Sinishare ko lang yung aking mga experience o karanasan sa aking naging amo. So, ayun na nga. At kahit walang-wala ako nung umuwi ako dahil nga binili ko ng ticket ko. As in, damit ko lang talaga yung mga dala ko. At may mga naiwan pa ako damit dahil nga limitado lang yung aking bag. Kung ilang kilo lang yung aking dadaling damit. Kaya iniwan ko na lang yung iba. Wala akong dalang pasalubong, chocolates, kung ano man. Naiuwi ko sa Pilipinas. Ang inisip ko lang ay basta makauwi ako. Isip ko kasi guys, hindi ko naiintay na magkaroon pa ng problema sa pagitan namin ng aking amo. Magkaroon pa kami ng matinding sagutan dahil nga hindi rin ganun ka simpleng magtimpi, no, ng galit minsan. Pag alam mo na yung amo mo hindi na kayo okay, hindi ko na inintay na magkaroon pa ng matinding sagutan, ganun, problema. Wala naman akong nagawa sa kanila guys. Ang pinagtataka ko lang kung bakit biglang nagbago yung mga ugali nila. So sinishare ko to sa inyo, hindi para siraan yung mga amo, no? Hindi para siraan, kinikwento ko sa inyo kung ano yung naging karanasan ko. So may mga amo kasi na kaya tumatagal lang ang tayong mga kasambahay, di ba? Kaya tumatagal tayong mga empleyado sa ating mga employer, sa ating mga amo, is nakadepende rin sa ating mga amo. So, ang nangyari nga sa akin, nagbago ang aking amo. So, ayan, sinishare ko ito sa inyo, hindi para takutin, lalo na yung mga nagbabalak palang mag-abroad, lalo na sa Saudi Arabia, no? So, sinishare ko yung aking mga karanasan para alam din ninyo. Madaling salita, nagbago ang aking mga amo, kaya hindi na ako naging komportable sa aking trabaho. Kaya nag-decide akong umuwi na ng Pilipinas. So, siguro, sa sunod, makakaalis ulit ako, pero hindi ko na sinasabi na sa Saudi Arabia ulit. Siguro sa ibang bansa na ulit ako magtatrabaho. At hindi na ako babalik sa aking amo. Hindi naman ako nila sinasaktan guys, no? Sa mga magtatanong, hindi sila nananakit. Siyempre, minsan may maririnig ka lang talaga na hindi magandang punto, hindi ka mga magandang salita, kung paano ka nila utusan, itrato, parang nagbago talaga ang lahat. Lalo na sa pagkain. Hindi ako komportable sa ganun. Hindi na komportable magtrabaho sa kanila kahit ayaw na ayaw kong iwanan yung alaga kong mga bata. Wala akong magagawa, di ba? Kaya, yun. Sa mga baguhan kong subscriber dyan na alam nyo na ngayon dito na ako sa Pilipinas, patuloy na susuporto pa rin sa aking mga videos at mag-upload pa rin ako sa susunod guys. Sa sunod ko na lang share ulit sa inyo yung iba. So ayan, maraming salamat po sa inyo palagi. Thank you for watching.